Attorney, mainam po ba ito sa ating gobyerno na meron pong isang tagapagsalita, representative ng gobyerno, palace officer ito, tapos may dual entity na isang political vlogger din, meron siyang vlog eh. Tapos sinabi rin niya, binigyan niya ng linaw na yung kanyang pagiging vlogger doon sa kanyang channel mismo ay labas na doon sa kanyang pagiging isang opisyal ng gobyerno, attorney. Eh kung dalawa pala personality niya, di schizophrenic siya. Tay, alam ko may mga rules ang government offices sa ganyang kataas na ranggo. Ang sweldo niyan, mga 300,000 ha. Taas ng sweldo ni Auntie Claire ha. Kaya takot na takot yan matanggal ni BBM eh. Alam ko mga rules yan dyan sila eh. Hindi ko alam. Dapat ilabas na Malacanang ang rules nila tungkol dyan. Na bay kung spokesperson ka na, bawal ka na dapat mag-vlog-vlog. Ano ba yun? Hindi ba, pwede ba sabihin nyo na, magandang umaga, mga higala. Ako ngayon ito nagsasalita, private person ako ha. Tapos doon, pag bay doon ka sa Malacanang na ganyan, spokesperson ka naman, schizophrenic ka. Hindi ba dapat lang sa kahit ethics lang, ethical lang, kahit na sabihin mo walang rules ba? Hindi ba common sense yan? Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Diba? Opo. Dapat ka, dinilit niya na lang yan o sinuspend niya na yung personal vlog niya nung in-appoint siya. Kasi baka yung vlog niya na yan, ginawa niya yan bago siya na-appoint. So, hindi naman pwede yun. Kasi, sino ngayon paniwalaan natin dito? Pag nagsasalita pala siya for the president, tatawa yung tao. Sasabihin ng tao, ito ba si... Ano bang personality ito ngayon? Si Dr. Jekyll o si Mr. Hyde? Opo, Kaya, opo. kung ako sa Civil Service Commission, i-inquiry din nila yan si Jose Claire. Tingnan mo yung rules ng Civil Service Commission sa ukol sa paggamit ng social media. Meron yan, meron yan. Nakikita niyo rin po na may impact kung bakit ganito po kababa yung rating ng ating administration na ngayon po. Kasi yung nasa communications, minsan labas na doon sa nagiging pagiging representative niya. Parang sarili ba niyang opinion? Hindi mo na alam kung sariling opinion niya or ini-echo niya yung ang stand ng gobyerno, attorney. Oo. Tsaka yung imbis na sabihin niya lang kung ano yung gustong sabihin ni BBM, anong policy niya, anong bagong project niya dyan, no? Ina-atake niya yung Vice President. Wala naman sa buong mundo ganyan na spokesperson ng presidente o leader ay dinadamay pa yung away politika sa Vice President. Yan ang number one niya talagang kapalpakan. Hindi niya ma-distinguish talaga kung ano yung trabaho niya, na focus lang siya as spokesperson ng presidente o yung trying to please BBM. Yung gusto niyang Star Award siya ni BBM ba? Atakihin niya si Sara. Opo. Binesweldohan natin siya eh. Sinasweldohan siya ng taong bayan para gawin niya yung trabaho niya maayos eh. Hindi naman trabaho ng spokesperson yung mag-atake ka sa Vice President. Buti nga, hindi siya pinapansin ni Sara eh. Hindi naman siya pinapatulan eh. At Opo. kung ako din naman ang Vice President, ba't ko naman ito papatulan eh? Mas okay nga eh. Mas lalong bumabagsak yung tingin ng tao kay BBM pag ito ang nakikita sa... Opo, attorney.